Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay kabilang na sa kanyang kaharian. At sa ngayon po, ang kaharian yan ay nasa puso mo at sa pagpapala ng Diyos nasa puso ko. At ang ebidensyang ibinigay niya ay ano? Ang Espiritu Santo. Ikaw na ngayon ay kanyang mga alagad ng kanyang kaharian. Ikaw na ngayon ay may haring tapat. Ikaw ay kanyang di iiwanan. Ikaw ay kanyang palagiang tutulungan at aalagaan. Mga kapatid, kaya nga't mapalad ang mga taong may mapagkumbabang loob na tinanggap na sila ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Ito po ang ikalawang prinsipyo. Pinoproklama ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa kanyang mga katotohanan. Pinoproklama ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa kanyang mga katotohanan. Ikaw ba ay may tunay ng kasiyahan? Ikaw ba ay may tunay ng kasiyahan? Ano ang ginagawa mo ngayon para maging masaya? Ito ba ay ang tunay na kasiyahan ang hinahabol mo? O ang kasiyahan na sinasabi ng mundo? O ang sinasabi na kasiyahan ng Panginoong Hesukristo? Kung iyong nakamtan na ang tunay na kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo, kanino mo na ibahagi ito? Kung hindi mo pa nababahagi ito sa loob ng araw na ito, sa loob ng linggo na ito, sa loob ng buwan na ito, sino ang pwedeng ipagdasal mo? Mga kapatid, ano ang maaaring idasal mo upang palagi kang paaalalahanan ng Diyos ukol sa tunay na kaligayahan na makakamtan lamang kay Kristo at hindi sa mga bagay ng mundo? Mga kapatid, kasi darating ang panahon, darating ang okasyon na ikaw ay malungkot na. Datapwat alam mong ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ikaw minsan ay nagdududa. Ating kailangan idasal na ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kaligayahan, ang susi ng tunay na kaligayahan ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang sermong pong ito ay mensahe ng Panginoong Hesus na naglalaman ng pagpapala para sa mga alagad niya, para sa mga disipulo niya. Isinulat po ito ni Mateo upang ipakita ang hari ng mga hari. Ipinakita din ni Mateo ang kaharian ng hari. Isinulat din po ito para sa mga alagad ng hari, para alam po nila kung ano ang nilalaman ng kanilang kaharian na kanilang kinabibilangan. Ang katotohanan po sa turo at katotohanan ito ay tunay na kasiyahan ay matatagpuan ng mga taong may kalungkutan. Dahil nga sa kanilang kalagayan na pagiging makasalanan, ang tanging solusyon lamang ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang turo po kasi ng mundo, ang masayang tao ay yung mga macho. Di ba? Yan ang turo ng mundo. Yung mga maiimpluwensyang tao, mga taong napakatindi ng mga nakaimpok sa bangko, mga taong sobrang gwapo, mga kakaibang kutis porselana, mga taong kasing puti ng bumbilya, mga taong sobrang sikat. Ito ang turo ng mundo upang maging masaya ang tao. Ngunit ang mensahe ng Haring Kristo ay di po ganito. Kung inyo nga ang pag-aaralan ng buhay ni Solomon, tingnan ho natin si Solomon bago tayo magtapos. Si Solomon ay napakatindi ng kanyang pinanggalingan, napakatindi ng kanyang angkan. Bakit? Tatay niya si Haring David. Lolo ng lolo niya si Abraham. Wow, ang gandang angkan, di ba? Napakatindi ng kanyang kaharian. Bakit? Ito ay matatagpuan sa siyudad ng Jerusalem, kung nasaan mismo ang templo. Ang kanyang kayamanan ay di mapapantayan ng sino mang tao hanggang sa panahon ngayon. Sabi nga ng mga scholar, kung si Solomon nabuhay ngayon, ang halaga ng kanyang pera ay mga 500 to 600 billion dollars. Yung pinakamayamang tao ngayon, nasa 60 billion dollars yata. Si Solomon, mga 500 to 600 billion dollars.
ang kanyang karangyaan, ang kanyang pagkain, ang kanyang gamit, ang kanyang damit. Sobrang tindi. Ang pilak sa kanyang kaharian ay sobrang ordinaryo. Ang kanyang mga kabayo ay sobrang dami at tindi po. Talaga sabi nga ng mga kasi nahukay nila yung parang paradahan ng kanyang mga chariot, ng mga kabayo. Sobrang dami talaga, libo-libo. Nung panahon na yon, wala silang Lamborghini, wala silang Ferrari. Pag marami kang kabayo, ito ang sasakyan mo. At sobrang dami daw talaga ng paradahan para sa kanyang chariot at mga kabayo. At kung titingnan ninyo naman ang kanyang asawa, sobrang dami tindi rin. Bakit? Meron siyang 700 official wives. Official, no? At meron siyang 300 porcupines. No, concubine, okay? 700 official wives, 300 concubines. Sobrang talino ng taong ito. Sinabi nga ng salita ng Diyos, wala pang mabubuhay na tao na mas tatalino pa kay Solomon. Na kay Solomon na po ang lahat ng ito. Ngunit, pag binasa nyo ang libro ng mga ngaral, sa English Ecclesiastes, chapter 1, verse 2, ito ang sinabi niya. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Datapwat ang tindi ng kayamanan, datapwat ang tindi ng kanyang kaharian, sabi niya, napaka walang kabuluhan. Kung inyo pong hahanapin ang kasiyahan sa mundong ito, ay di nyo po matatagpuan. Dahil ang susi sa tunay na kasiyahan ay kay Kristo nyo lang matatagpuan. Ang susi sa tunay na kasiyahan ay kay Kristo nyo lang matatagpuan. Tayo po ay magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, tunay ngang kayo ay mahabagin, kayo nga ay tapat. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong pagtuturo. Panginoon, aking dasalin para sa amin po, Panginoon, na buksan ninyo ang aming mata, isipan at puso, na amin tong tunay na maintindihan at hindi lang po maintindihan, ngunit, Panginoon, ito'y maisabuhay. Panginoon, may mga panahon na kami ay nalulungkot. Ngunit dahil sa inyong pagpapala, alam po namin na kami ay bahagi na ng inyong kaharian. Panginoon, aking dasalin na sa mga susunod na araw, linggo at buwan, tunay namin maisabuhay, tunay namin maituro sa ibang tao na ang susi sa tunay na kasiyahan ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen.